Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Panay, maging sa ating mga kasamahan sa ibang bansa. Magandang umaga po at sa mga makapanood po ng ating programa, ang Daily Bread. Andito na po tayo sa chapter 22 ng Numeros. Welcome po lahat at nawa po ito ay maging makatulong po sa ating araw-araw na pamumuhay ang ating programang ito, ang Daily Bread. So simulan po natin sa verse 1 ng chapter 22 hanggang sa verse 41. Ito po ang sinabi. Nagpatuloy ng paglakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabeta sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya't sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor na sa bayan ng Pitor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Ammaw. Ganito ang kanyang ipinasabi, may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain, sapagkat alam kong pinagpala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpa mo. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam, na dala ang pambayad para sumpain ito ang Israel. Sinabi nila, ang ipinasabi ni Balak, ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko kaagad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Abba. At doon nga sila natulog. Itinanong ng Elohim kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayanang galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon. Sinabi ng Elohim kay Balak, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Verse 13. Kinaumagahan sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Abba Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila si Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi din, ipinasasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, paparangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang Israelita. Ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto, pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Abba Yahweh, na aking Elohim. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Abba Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Elohim kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinasasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Yun na po, kapatid. Ito na po yung kwento tungkol sa kay Balaam. At marami pong nagsasabi na si Balaam ay isang
bulaang propeta. Ngunit kung ating pong titingnan ang detalyadong pagkasalaysay tungkol sa pagkatao ni Balaam bilang propeta, ay talaga namang propeta siya ng Elohim. Kasi kung tingnan mo yung statement niya, nakakausap niya yung Elohim at sinusunod niya ang kalooban ng Elohim. At andun po yung ano niya, andun po yung respeto, at kita po natin na mayroon siyang paggalang sa ating Elohim. So, ang nangyayari dito, mayroon ng offer sa kanya. Una, inalok siya. At sinabihan, paparangalan. Sa pangalawa, yung paparangalan siya, pinapuntahan siya ng mga kilalang tao sa karian ng Moab. Ngunit, siya po ay tumanggi pa rin. At sabi niya, dito na muna kayo magpalipas ng gabi, baka may iba pang sasabihin ang Elohim sa kanya. At ating mapapansin sa verse 19, gayon man, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano ang sasabihin ni Abba sa akin. So, kinagabihan, lumapit ang Elohim kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila. Ngunit, ang ipagsasabi ko lamang ang iyong sasabihin mo. So, ang malinaw dito na pinayagan itong si Balak na sumama. Ngunit ang sasabihin lamang niya ay ang sinasabi ng Elohim. Kinaumagahan, sila ay pumunta na roon. So, basahin natin sa verse 21. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Elohim dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Abba ang daraanan ni Balaam. So, kung ating titingnan, andun po yung pahintulot ni Abba na siya ay sumama doon sa mga utusan ni Balak para siya ay pupunta roon. Pero mayroon po mga ibang komentaryo na sila po ay naguguluhan dahil pumayag na, pero nung naghanda na po si Balaam, nagalit ang Elohim. Sa akin po nakikita, bilang analysisyon ko po sa pangyayaring ito, ang kinagalit dito ng Abba, ang posibilidad na kinagalit ng Abba, dahil siya po ay lumakad na hindi pa nasabi kung ano yung kanyang sasabihin. Kasi kung babalikan natin yung verse 20, kinagabihan lumapit ang Elohim kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipagsasabi ko lamang ang iyong sasabihin. Wala pang sinabi kung ano ang kanyang sasabihin. Pero si Balaam ay nakadesisyon ng sumama na wala pa ang ipasabi ni Abba kung siya ay naparoon na. So, yun ang kinakagalit ni Abba dahil parang nasilaw na, kung tingnan natin, parang nasilaw na si Balaam sa offer ni Balak. At yun ang makita nating ground na kinagalit ng Abba kay Balaam dahil siya po ay lumalakad na or lalakad na pagpunta roon na hindi pa niya naririnig ang kanyang sasabihin kung siya'y naparoon na. So, yun ang posibleng ikinagalit. Kaya basahin natin sa verse 22. Kasama ng dalawa niyang utusan, nagalit ang Elohim dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Abba Yahawa ang daraanan ni Balaam. So yun, may kinagalit ang Abba. Dahil po, posible nga, yun ang nga sabi natin, na hindi pa niya nakuha ang kanyang sasabihin kung siya naparoon, siya po ay lumalakad na. So, parang may nakita po tayong ground na parang nahikayat si Balaam dahil po sa offer ni Balak sa kanya kung siya ay paparoon. So, verse 23. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na pinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahawa ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at
naipit ang paa ni Balaam, kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Aba ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? So, yun na po. Dahil sa itong si Balaam ay nagpunta roon na hindi pa niya dala ang kanyang sasabihin sa kanyang pagpaparoon, na kung saan sinabihan siya doon sa verse 20 na pumunta ka lang roon, basta sabihin mo lang, basta ang ipanagsasabi ko lamang ang iyong sasabihin. Pero wala pang sinasabi si Aba Yahweh kung ano ang kanya sasabihin, kung siya naparoon, siya po ay nagpunta na. Kaya ang posibilidad, yun ang ikinagalit, at itong anghel ang may dala ng kanyang mensahe ng Aba, dahil hindi na po nagtanong muli itong si Balaam sa Elohim. Kaya itong anghel ang isinugo upang dalhin sa kanya ang mensahe kung ano ang kanyang sabihin. Kaya kung makita natin, hindi na interesado si Balaam kung ano ang ipinasabi ni Aba sa kanya. Kumbaga, ang nakapokus na si Balaam, kung ating titingnan, nakapokus na siya doon sa pangako ni Balak kung siya ipaparoon. Kaya nagalit ang Elohim. Nagalit, pinadala yung anghel. At ang dala ng anghel ay ang mensahe na nga. At yun na nga nangyari, dahil hindi na nga ito tinanong or hinanap ni Balaam kung ano ang mensahe na kanyang sasabihin doon para sa Israel, ay hinarangan ng malak o ng anghel ng Elohim ang asno. Kaya ito'y lumilihis ng daan patungo sa bundok. At nung nakatayo namang muli ang anghel doon sa sa gilid sa may masigpi, at pumidpid itong asno at napipit ang paa ni Balaam doon sa pader. At pinalo na naman niya uli ang anghel. Ngunit doon sa pangatlong pagkakataon, ang anghel ay tumayo na doon sa lugar na wala nang maraanan ang asno. Kaya sa puntong iyon, ang asno ay humiga na lamang. Kaya pinalo na naman ito ni Balaam at siya'y nagalit. At pinagsalita ng Aba ang asno, at ang sabi ng asno, ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo akong pinalo? So yun po ang sigaw or tanong, sabi ng asno. Pinagsalita ng Aba. So, sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Yun ang sabi ni Balaam sa kanyang asno. Pinalo kita dahil ginawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka pinatay na kita. Yun ang sabi niya. Verse 30, sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ay iyong asno, at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? So, nung sabi niya, kung may tabak lang ako, pinatay na kita, sabi ni Balaam. At sabi ng asno, di ba't ako iyong asno mulat sa simula? Ako ba'y naging ganito sa iyo? Naging ganito sa inyo? Sagot ni Balaam, hindi. Sagot ni Balaam. So, sa sandaling ito, ipinakita ni Aba Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daanan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatirapa si Balaam. So, sa puntong yon na parang naano si Balaam, na-enlighten siya sa salita na mula sa asno, na ako ba'y naging ganito mula sa iyo? Naging ganito na? Sabi niya hindi. So, that time po ay nabuksan, na-enlighten siya, nabuksan ang kanyang paningin. Yung ibang klaseng paningin. At nakita niya yung anghel kasi nga may extraordinary itong si Balaam dahil siya ay isang propeta. Nakita niya ang anghel ng Elohim na nakatayo sa daanan at may hawak na tabak. At siya ay madaling nagpatirapa. Tinanong siya ng anghel ni Aba Yahweh, bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. So, yun na po. 3
3 beses nang humaharang ang anghel sa daanan dahil mali ang binabalak ni Balaam na gawin. Bakit nasabi yon? Dahil po ang Elohim ay nakakakita ng kanyang puso. At hindi na po siya naging interesado sa mga salitang ipapasambit sa kanya sa Elohim kung siya'y napaparoon sa lugar ni Balak. Kaya, pinadala itong anghel. So, mayroon ngang masamang balak itong si Balaam. So, verse 23 at 33, tuwing makikita ako ng asno mo, ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan. So, kung hindi pala lumihis yung asno, patay na itong si Balaam. Dahil certify or napatunayan na ang pagpunta niya roon ay hindi na ayon sa kalooban ng Aba dahil hindi na nga niya hinihintay ang salita or ang sasabihin niya roon na mga salita na ipapasabi ni Aba kung siya'y napaparoon. So, hindi na niya masama na talaga yung ano niya. Iba, baka sumuway na siya dahil sa posibleng nakita natin yung interest niya ay yung mga reward or mga ibibigay sa kanya ni Haring Balak. So, yun po. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita, ngunit siya ay hindi ko sinaktan. So, kung hindi lang lumihis ang asno, patay na si Balaam. Ngunit lumihis itong ang asno dahil nga ito ay nakakakita sa anghel. So, 34. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako. O ayun na, umamin na si Balaam, nagkasala siya. Dahil, yun nga, siya yung puso niya is nababasa ng ating dakilang Elohim. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Ayun. Parang niya, kung hindi ayon sa kalooban ang lakad na ito, babalik na lang siya. Sumagot ang anghel, Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila. Ngunit ang sinabi ko sa iyo, ang sabihin mo lamang. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. So, mayroon nang sinasabi ang anghel, ngunit hindi na itala rito kung ano ang kanyang sasabihin roon. Dahil mayroon na pong nasabi na sumama ka roon, sumama ka sa kanila, ngunit ang sabihin ko sa iyo, ang sasabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. So mayroon pong salita na kailangan niyang sabihin kung siya'y naparoon. Hindi ang kalooban niya ang kanyang sasabihin dahil posibleng nakita na ng Elohim na siya ay nadadala na sa silaw ng salapi na ipinangako ni Balak na ibibigay sa kanya kung siya'y paroroon at sumpain niya ang Israel. Verse 36. Nang malaman ni Balak na dumating si Balaam, sinalubong niya ito sa lungsod ng Ar sa may ilog Arnon sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, kailangan kita, kaya kita ipinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalahan? So yun na. Nung nabalitaan ni Balak na pupunta na si Balaam, sinalubong niya ito. At kailangan kita, kaya kita ipinatawag. Akala mo ba hindi kita kayang gantimpalahan? So, ano na yung interesting words na gantimpalahan kita, basta't gawin mo lang. So, 38. Sumagot si Balaam, naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipasasabi sa akin ng Elohim. At sila'y magkasamang nagpunta sa lungsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita. So, kung ating mapapansin, mayroon pong
ano ang mga Moabita? Mayroong pagkakakilanlan sa Elohim. Dahil mayroon po silang paghahandog at si Balak ay halata naman natin na ito'y man of Elohim. Dahil kung ating titingnan, itong mga Moabita ay descendant of Lot. At alam natin na si Lot ay mayroong idea sa pagsamba sa tunay na Elohim dahil si Lot ay isa sa kamag-anak or pamangkin ni Abraham na kung saan ang matinong tao or a righteous man na kinikilala ng Aba Elohim. So, sa ating pong pagpapatuloy, bukas po sa ating programas, ating pong matutunghayan kung ano ang mga kaganapan na susunod na mangyayari. So, dito po nagtatapos ang ating chapter 22 ng ating Daily Bread at tunghayan nyo po ang kwentong ito sa susunod na chapter. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga. Shalom Aleichem.